Apektado raw ang negosyo ng ilang tindahan ng milk tea sa Maynila matapos ang insidente ng pagkalaso ng dalawang biktima noong nakarang linggo. Kaya naman para matiyak na ligtas pa rin ang ibang milk tea sa lungsod, uminom din dito si Manila Vice Mayor Isko Moreno. Pero ipinasara niya rin ang dalawang milk tea shops na nakitaan ng paglabag sa regulasyon. Balitang hatid ni PR Kanghel. Isang mocha frappuccino flavored milk tea ang order ni Manila Vice Mayor Isko Moreno mula sa Tijen sa kanto ng Pinoval at De Los Reyes Street sa Maynila. Ininom ito ni Moreno para patunayan na walang dapat ipangamba ang publiko sa pag-inom ng milk tea at isolated incident lang ang pagkakalaso ng may-ari at customer ng Ergocha sa Sampaloc noong nakaraang linggo. Wala mang problema sa kanyang ininom na milk tea, nadiskubre naman ni Isko na wala palang permit ang tindahan. Paliwanag ng manager bago kasi ang may-ari nito. Anong ang process? Sige na yun, sir. Na-inspect na po. Di tinanggap ni Moreno ang paliwanag kaya ipinasara ito. Ipinasara rin ni Moreno ang branch ng I Love Milk Tea sa Pinoval. Expired kasi ang health card ng mga food attendant nito. Ang health card ay required sa lahat ng food handler at food attendant at nire-renew kada taon. Hindi pa na-forward sa amin nung isang supervisor din po na may hawak din po dito. Kaya wala kaming maipakita. Paglilinaw ng vice-alkalde, walang kinalaman sa pagtimpla o paghahanda ng milk tea ang pagpapasara sa dalawang establisimento. Gusto natin mai-assure na ligtas pa rin itong pagkain na ito. Pero habang ito'y sinasabi natin ligtas, ang syudad naman ng Maynila, ang pamahalang lungsod ng Maynila naman, ay maigting ang kampanya ngayon para sila inspeksyonin. Obligado ang bawat establisimento na kumuha ng business permit, sanitary permit at health card para sa mga food attendant. Very minimal fee. You don't pay for the sanitary permit. You just pay for the sanitary inspection fee, which is very minimal amount. Usually 100, 200 pesos. And then it takes about the most 2 weeks to process the sanitary permit. Aminado ang mga nagbebenta ng milk tea, apektado ang kanilang benta matapos ang insidente sa Ergocha. Mga 70% po, bumaba yung sales namin. Opo. Talagang sobrang baba po talaga kasi tanong nung mga customer, ay, ito yung ito ba yon? Medyo nakaka-disturb lang po. Tsaka nakatakot kasi baka, di ba, lahat po ng milk tea, ganun na din po yung diferensya, ganun. Sunod na susuyurin ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang mga warehouse ng mga supplier ng milk tea product. Patuloy naman ang investigasyon ng Manila Police District sa insidente. Lahat ng kuha ng CCTV ng Ergocha, ipinadala na rin sa Camp Crame para masusing pag-aralan. Lahat at kung sino man ay patuloy nating ini-establish ang kanilang partisipasyon. Kung talaga sila ay witness lang, o sila man po ay suspect. Hanggang sa pagkakataon pong ito, wala pong tayong binibigay na konklusyon na sino man din sa kanila ay suspect. Sa ngayon, wala pang pinal na resulta ang testing na isinagawa sa sample ng milk tea mula sa Ergocha na ininom ng 3 biktima doon. Sa inisyal na pagsusuri ng FDA, walang trace ng cyanide at arsenate sa sample pero kinukumpirma pa rin ito. PR Kanghel, GMA News.